Ayan po, ang Philippine Airline po, 75 years na nagsisirbisyo sa ating mga Pilipino. Ayan, tangkilikin po natin ang sariling atin. Ayan, sila po ang ating major sponsor po sa ating pong nalalapit na first anniversary ng Pinoy FM Radio. Kaya maraming pong salamat. At babanggitin ko na rin po ang ating pong mga ibang sponsors po na tutulong po sa atin pong first anniversary ay ang JRF. Kung gusto nyo po ng magandang serbisyo, mataas na palit, ayan, mag-remit lang po tayo sa JRF Japan Remit Finance po ito. At ito po ay matagpuan sa Roppongi at the same time po meron din po siyang branch sa Sin Okubo. Ayan po ang Asia Yao Show. Kung ang hanap nyo po ay ang mga pagkaing Pilipino, ayan, bumisita lang po tayo sa Yao Yao Show na matagpuan din po sa Roppongi at meron din po sila sa Kinsichu. Ayan po, ang secret, ito po isang pampaganda. At kung kayo po ay gustong gumanda, ayan, contact nyo lang po natin si Miss Joy Calixto para po sa mga iba't ibang klase ng mga beauty products. Si Miss Amihisto po, ayan, kung kayo po ay walang matutuluyan sa inyong pagkabakasyon at lalo na po kung gusto niyo pong mamasyal sa Cebu, ayan, kontakin lang po ninyo ang Amihisto at si Miss Michelle Pino po ang manager po ng company ito. Sa atin po kung kailangan nyo naman po isang venue para sa inyong birthday, ayan po, at iba-ibang okasyon, yan, wedding anniversary, yan, debut, pwede nyo pong kontakin ang Cindy's Restaurant sa Kamata po at malaki po ang kanilang venue at isa po ay talagang maganda para sa mga parties po. Ang Ihawan Shinjuku po Bar and Restaurant, ayan, at meron po silang karaoke at pwede rin po tayong mag-celebrate po ng atin pong mga birthdays doon sa Shinjuku Ihawan Shinjuku Bar and Restaurant at kontakin lang po natin si Mama Aki. Ayan, ang Yusana po, ito po yung mga ano ba ito, mga gamot po, gamot, para siyang ano ba siya, basta pampalakas ng katawan, ayan po. Ayan, kontakin lang po natin sa Ate Crescencia kung tayo po interesado po na gumamit po ng mga product po ng Yusana. Ayan po, kung gusto po natin mag-invest, ayan, Pilinvest po International ang isang magandang investment at pwede po natin kontakin po si Ate Josie Nistal kung kayo po interesado sa pagbili ng mga condominium, ganyan, at mga properties po natin sa Pilipinas na pwedeng investment, ayan po, maaari po niyong kontakin si Miss Josie Nistal. Pag-ibig funds po ng Tokyo na pinangangasiwaan po ni Miss Olive Akatsu, ang International Teaching English po Training Center, manyari lang po ako, kumontak po sa telephone number 03-6809-9288, 080-5537-2493 kung sino po ang interesado po na makapag-aral po ng English po. Ayan. So, sino pa ba ang ating nakaligtaan sa ating pong mga sponsors natin? Ito po ay nagbigay po sa atin ng tulong upang maisagawa po ang ating pong anniversary sa May 29. Ayan po. So, bago po ang lahat, gusto ko uling bumati po sa lahat po ng mga listeners ngayong araw na ito. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 3:30 at sana po ay mag-enjoy po kayo sa ating pakikinig po ngayong araw na ito. At meron po tayong special guest ngayong araw na to at siya po ay siya ang presidente po ng ALDAB Japan chapter. So ako ang nasa picture dito. Sino ba yon ang nasa picture? Hello, yes, Miss Tina, ikaw na ba yan? Ayan. Ayan, Miss Tina, hello po. Hello. Ayan, nakikita na kita. Hindi mo naririnig?
Hello? Hello po. Hello po, Miss Tina. Wala akong marinig. Wala raw siyang marinig po yan. Wala kang marinig? Wala akong marinig. Hindi kaya sa ano mo, sa... Paki-check yung ano mo, yung gadget Dali po, mo. wala akong marinig. Hindi kaya sa atin? Hindi, sa kanya. May sound tayo eh. Wala kaya? Okay. Balik natin. Ikaw na muna. Okay. So, habang inaayos po natin ang atin pong medyo may konting technical problem, I think dun po sa kay Miss Atina po ang problema natin at hindi raw tayo naririnig. So, antay lang po tayo sandali. At siya po ang presidente po ng ng ALDAB at Japan chapter. Ayan po. So, kung sino man po yung mga fans po dyan ng ALDAB ni Alden Richard at ni Maine Mendoza, ayan po. Siya po ang presidente po ng ALDAB. Ayan. Tumatawag ba? Aha. Ayan. Hello po. Hello. Okay na? Ayan. Ayan. Yan, magandang tanghali po, Miss Good Tina. afternoon. Ayan. So, bago ang lahat, bigyan muna kita ng chance para bumati. Ayan, sa mga kaibigan natin dyan, kahit po yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Yan, dahil ang ating pong programa ay naririnig po sa Pilipinas at sa lahat ng panig ng mundo. Ayan po. At naka-record po ito, kaya mapapakinggan po nila uli ito, just in case. So, Miss Tina, bati ka muna. Hello! Good afternoon po sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa mga taga-Novaliches. Wow, taga-Novaliches. Good afternoon at sa mga members ko po ng ALDAB Made in Japan, sa mga SIBs ko po all over the world, ALDAB Made in International, hello. Sa mga admins ko po, Admin Reggie, Admin Cheche, Irene, Marie. Wow, ang dami ha. Sana agad ng bati. Sige, samantalahin na. At saka sa mga ALDAB Nation admins, especially to Admin Carla, Admin Paula, and Jeline K, Doc Je, everybody, hello po sa inyong lahat. Ayan. So, kumusta po, Miss Tina? Okay naman po. Miss na po namin si Men at saka si Alden. I guess, 1 week pa po sila doon. Siguro po. Ay, ganun po. So, gusto ko lang malaman gaano kalaki yung gaano kalaki ang membro ng ALDAB Japan chapter. Ilang mga province yung merong fan? Sa ngayon po, meron po kaming nasa Shizuoka, Wow. Kita, Iwate, Chiba, Nagoya. Opo, marami pong may gusto Wow, sa talagang kanila. all over Japan na talaga ang Opo. grupo ha. Opo. So, magsisidatingan ba sila mamaya? Mamaya po, Aha. yung iba, meron pong isa magagaling pa po ng Iwate, mag-shinkansen pa po siya, para ng Talaga? Ano? So, ang malayo ang biyahe ng Iwate ha. Oo, by Shinkansen? Bagay kung siguro by Shinkansen, baka 4 hours or 5 maybe. Then babalik din Po, siya. nung nagkaroon kami ng meetups, meron kami taga Fuji na dumayo rin. Wow, talaga naman sobra nilang mahal na mahal talaga ang Ganun ang Maine at suot. Alden Ayan. So, ano naman ang mga activities ng ating ating Kapag po last year, katatapos lang po namin ng dental mission headed by Admin Reggie. Wow. Sa tulong po ng With Friends and Mission, Tropang Violet at saka ACBEC. Wow. And then, ngayon po, yung Minangga Elementary School, ALDAB International po, kami po yung magpo-provide ng mga bags, school supplies, doon po sa Morong Bataan. And then, yung mga future projects po, naka-abang lang po. Ayan. Alam mo, natutuwa lang din ako kasi ang grupo ng ALDAB is hindi lang basta fans club lang na, di ba, no? So, Opo. talagang maraming charity projects na ginagawa ang mga grupo ng ALDABs, no? Opo. Kaya,
Isa po yun. Isa po yun sa talagang kaya nagustuhan ko rin po itong fans club na to kasi usually marami na po ako nasalihan club pero this time talagang stress release talaga siya. Tsaka pag galing mo ng trabaho, pagod, nanonood ka lang ng adab, wala nang pagod mo at the same time, nakakatulong ka pa sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ayan, tama. Marami po kaming nakilala ng taga-ibang bansa rin po na maka-adab rin. Kaya yun po ang nakakatuwa doon. So may mga contact din kayo sa ibang mga grupo sa ibang bansa? Oo, actually ngayon sa Italy po sila, meron po kami adab din Italy doon. Meron din po kami sa Europe, meron kami sa Amerika, sa Singapore, sa Macau, Vietnam, lahat po. Ang dami na nilang ang daming grupo, no? So katulad mo, ikaw ang presidente ng ng Aldab Japan? Ikaw ang buong Japan ba? Ikaw ang pinaka-head? Opo, lucky. So, may time naman na, of course, may mga head din sa iba-ibang mga bansa, So, nagkakaroon din ba kayo ng communication? Opo. Hindi po sa amin almost every day, every night. Pag galimbawa sa oras po ng tulog ang mga Asian. Sa bandang Europe at sa bandang Amerika, sila po mga gising para mag-tweets. Oh. Ang namin ito Actually, yung Aldab Nation, yung pinaka main nitong fans club namin nasa almost 800,000 followers sa Twitter. Wow, ang dami ha. 800,000 follower. Kasama ba ako doon? Kasama ako doon, di ba, no? Kasi actually talagang simula din nung nag-start sila, talagang sinusubaybayan ko talaga yung araw-araw talaga yan. Kaya lang kasi dito, nagkaroon kami ng parang grupo headed by sa Sir Jay Gagarin. So, sila Ate Josie. So, parang sa grupo lang namin dito sa Tokyo. So, hindi naman talagang yung nai-inform sa inyo, ganyan. So, at least ngayon, masaya kami na nakasama namin kayo, nakilala namin kayo, at naging official kaming member ng Aldab Nation. Yes. So, nakakatuwa naman dahil maganda yung yung mga adhikain ng grupo, no? Yung po ang pinaka-number one namin na adhikain na first is good deeds, makatulong sa kagaya sila Maylin and Alden. Number one priority nila is charities. Nakikita naman po natin sa TV, di ba po, na talagang over-support sila sa mga tinutulungan nila. Ganun din po ang gusto nilang mangyari sa mga fans nila na through them, na-extend from the fans club, na-extend yung tulong. Kaya po, mas lalong masarap ang feeling. Yan, totoo yan. Ho. Kasi siyempre ako belong din ako sa ibang organization na talagang yung tulong is talagang ginagawa din namin every taon-taon din. Yan, so lalo pag may kalamidad. So, may tanong ko lang naman, so paano naman ang mga fundraising ninyo? Ano po? Yung sa fundraising ba? So, of course, meron tayong charity, di ba? Opo. So, ano ang mga fundraising na ginagawa ng Aldab? Yung last time po na nagkaroon kami ng fundraising, yung last ng Christmas party po namin. Yung nasa Ibulaga po, yung Aldab Library. Yung po, sa po yun doon napunta. Tapos, itong lately po, nagkaroon po kami ng for anniversary. This coming anniversary ng Aldab in July 16. Yung po ang piniprepare namin. Okay. So bagay makakachika tayo para malaman mamaya, para malamatin kung anong mga para makashare naman kami kung sakasakali. Sure. Meron pong isa, hindi naman po porket Aldab Maiden Japan chapter kami, puro naman po kami Aldab. Siyempre tumutulong rin po kami sa ibang organization kagaya nung this time magkakaroon po ng Global Pinoy Idol. So we're there to help also dun sa sa show na yun. Tulong po yung ibang mga miyembro dun para sa Pinoy Global Idol. Ayan, maganda yan. So, sa August 13.
August. Sa DCRI Galaxy. Ayan. So inaanyayahan ko din po ang grupo nyo para naman din umattend din sa aming first anniversary sa May 29. Thank you. Ang Ano, Pinoy invita FM kami. Radio. Yes. Bibigay ko sa iyo ang invitation mamaya yeah. kung nagkita Thank you. tayo ha. Para ito naman ay variety show. So ang ating mga guests is mga talagang mga local artists dito sa Japan. Ayun po, magagaling naman din talaga sila. So sila yung mga naimbita namin na magbigay ng kasiyahan sa ating anniversary. Masarap po yan. Kaya Magaling. sana ay makadalo kayo at sana rin once in a while ka rin maging guest ka namin dito, or kung gusto mo naman is maging one of the DJs ka in the future. So basta puro Alda po, okay lang. Talaga pa. So sila Alden at Main is nasa Italy para sila Oo, ngayon. shooting pa rin po hanggang ngayon. Just, Aha. siguro 3 weeks po sila dun eh. So 1 week na lang yata. Ayun. So, bali, ang nandito ngayon is si Mami Dab. Si Mami Dab at saka si Colleen. So, si Kulin, sino si Kulin? Siya ba yung girlfriend Yung, ni... yung kapatid ni Maine. Okay. Akala ko yung girlfriend ni Billy Crawford. Di ba Kulin din ang pangalan, no? Ibang Colleen po yun. Akala ko yun. So sister ni Sister ni Maine. Ayan, ayun po. So, ayan, maraming salamat at nagbigay ka ng time para makapanayam ka namin ngayong araw na to. Opo. Ayan. So, kung mag-extend ng acknowledgement sa mga members ko na walang sawang sumusuporta sa Alda Maiden Nation Japan chapter. Okay, so Those who also want to become a member and extend their help to the charities that we're doing, i-message nyo lang po kami sa Twitter namin, Twitter page, at saka sa Facebook page po. Ayan. Welcome po everybody. Thank you po. At saka bukas din ang Pinoy FM Radio kung sakaling may mga announcement kayo, ganyan. So Okay. Thank you po. Happy po kami na matulungan kayo para pahayag sa ating madlang people ang kung ano man ang inyong mga activities or proyekto. Ayan, kasi lahat po kahit ang mga Filipino community po, kung may mga activities sila, ina-announce namin dito sa radyo para marinig po ng ating mga ibang kababayan po na nandito sa Japan kung sino yung gustong maki-join. Malaking bagay po yan. Kaya kung meron kayong mga activities, just let me know or meron po kaming daging activities sa July 16 na first anniversary ng Alda Maiden Nation. So, invited po lahat to watch Ibulaga via Vox TV sa Ihawan sa Shinjuku, 10 o'clock in the morning. And then we'll end maybe around 4 o'clock after matapos po yung kalye-serye sa Ibulaga po. So we're going to celebrate it there at the same time. Sa Pilipinas po, nagse-celebrate din po sila. Wow! So, July 16 yon? Opo. Sa July 16 Saturday yun. Saan yon? Sa Ihawan sa Shinjuku. Ay, doon kay Mama Aki. ano. Okay. So, kita-kits Kay din Mama tayo Aki. doon. Yan, di ba? So, yung activities mamayang gabi kay Mama Aki, is it open for public or exclusive Hindi for... po, kasi limited lang po ang invited. Tsaka yung time po nila, limited din po. Dahil they came here for business trip and not for ano po. Kaya, Okay. lucky na lang po tayo na Makasama natin sila. join sa kanila. Opo. Okay, so yan ay exclusive for all the members at Yes. nagbigay ng reservation. Opo. Okay. So, wala nang iba? Basta maraming salamat po Ayan. sa Pinoy FM Radio Tokyo at naipakalat namin ang aming mensahe. Ayan. And all my members, at sa mga bagong members, thank you so much po sa pagsuporta niyo at saka sa mga admins ko na super duper ang help sa pag-organize ng iba't ibang events namin. Thank you so much. Ayan po. Ito po si Miss Maria Tina ng
Aldab, ano yan? Aldab Aldab Maiden Nation. Nation, Japan WH. chapter. Ayan po. Okay. So, maraming salamat at hanggang sa muli. Ayan, I mag-usap love you. tayo. I love you. Thank you. Bye. Bye. Ayan po si Miss Tina. Ayan po ng presidente po siya ng Aldab Maiden Nation Japan chapter. Ayan po, marami rin silang mga ginagawang mga charity projects at napakagandang pakinggan po na hindi lang basta alam mo yung ordinaryong fans club lang na pahabol-habol sa mga sa mga paboritong artista, but sila po talaga ay tumutulong din para sa mga kabataan po sa Pilipinas. Ayan po. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng time ngayong araw na ito. Ayan, so ngayon naman po ay sa ano bang bali-balita natin ngayong araw na to. Ayan, dito sa Japan, mukhang napakaraming pulis sa paligid. Lahat po ng eki ay meron pong mga pulis talaga. So na nakabantay at umiikot-ikot. Siguro nagkatanong-tanong ako, bakit nga ba meron maraming pulis at nakaka-nervyos? Bakit pa ikot-ikot sila? But ang nabanggit po sa akin ng isang kaibigan ko ay meron po yatang summit meeting, G7 summit meeting po sa Sendai. So maaring yun po ang dahilan kaya marami pong mga nagbabantay pong mga kapulisan dito para po mapanatili ang seguridad po ng mga bisita po na dumalo sa G7 summit meeting. Ayan po at gusto ko pong batiin po yung mga birthday celebrant ngayong month of May. Ayan po. Gusto ko pong batiin ang birthday celebrant ngayong araw na ito na si Miss Relita Estabilio Dugundon. Ayan po. Happy birthday Ate Lita at wishing you all the best. At alam ko nag-i-enjoy ka dahil andito ang family mo ngayon. So alam kong siguradong maraming handa. Sana mag-imbita ka naman ha. Ayan po, binabati rin po natin ang atin pong mga kaibigan po din sa Michelle Misuno po. Siya po ay dating mutya ng Samahang Pilipino. Ang ating pong kaibigan na si Leonida Clarito. Ayan, birthday niya yan bukas. Si Miss Teresa Soriano, ayan, pinsan ko yan. Nakatira yan doon sa Palawan. Ayan po. Si Miss Nena Catinoy Hinojosa, happy birthday po sa 24 ang kanyang birthday. Si Miss Arian Dumayas, happy birthday Miss Arian. Siya po ang isa po sa mga member na Association of Student dito sa Japan. Ayan po. Si Miss Magda Bates, ate pong kaibigan, nasa Amerika po yan. Si Miss Maricon Malasa Porto, ayan. Pamangkin po yan ni ating DJ, ni Ate Tina po. Ayan po. At si Miss Emma Tomo, ang aking isang BFF. Miss Emma Tomo, nag-birthday po siya noong May 17. Si Mr. Paul Bauer po. Si Mr. Rico Gonzales. Ayan, si Kuya Rico, nag-post ng mga lechon at kung ano ng pagkain. Yung pala ang sabi kinuha lang pala niya sa Facebook ang kanyang mga pictures at hindi naman pala totoong handa. Naisahan mo kami, Kuya Rico, ha? Yan si Miss Aisel Kapapas. Ayan, happy birthday Miss Aisel. At ang akin pong napakabait na bayaw na si Glenn Bermilio po na nasa Okinawa ngayon, na nag-birthday din po siya nung May 17. Yan, happy birthday Glenn. At si Miss Susie Guhecha Perkins po, siya po ay isang kaibigan din po natin na dating dito sa Japan at naninirahan na po ngayon sa United Kingdom. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat, mga mahal na kaibigan. Ayan po, siguro po mag-music muna tayo. Ayan, nahanap muna tayo ng music dito. So, alin ba dyan ang magandang music? Ako'y medyo, ayan, siguro itong kanino ba to? Jose Marichan, I love to last a lifetime. Ayan po. Ayan. Sa baba.
A Love to Last a Lifetime ni Jose Marichan. Ayan po, pakinggan po natin para po sa inyong lahat yan. We're all just merely passing through, doing what we can do in our lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in our lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we'd sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. But that's life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song from me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in our lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in our lifetime. Oh, my love, I will give for as long as I may live, with a love to last a lifetime. Ayan po, ang kanta po ni Jose Marichan. Ayan, napakagandang kanta po yan. Ayan po. So, ang Pinoy FM Radio po ay inaanyayahan po ang ating po mga nakikinig at mga kaibigan po dyan na kami po ay magdiriwang ng aming first anniversary sa May 29, 2016 sa Meguro Comment Center po. At ito po ay gaganapin sa simula 1:30 hanggang 5:00 ng hapon. At magkakaroon po tayo ng mga guest po, mga guest performers po. At ito po ay mga local artists po dito po sa Japan. At talaga naman pong garantisado pong magagaling po talaga itong mga performers na ito. At magkakaroon din po tayo ng raffle draw. At ang atin pong price ay isang round trip ticket to Manila po, courtesy of Philippine Airlines. Ayan po. At ang ating pong sa inyo pong kaalaman, ayan po, para malaman po natin, para mapanood po natin ang ating pong mga local artists po. Ang ating pong mga local artists po ay na magbibigay ng kasiyahan sa ating pong anniversary ay si Miss Yolanda Tasico dito sa akin. Si Miss Bernadette Cuno ng ano po siya, yan, asan ba dito yung ating mga listahan? Ayan po. Wala po sa akin. Ayan ba? Ito pala. Sorry po. At na-misplace ko ang ating kode ko. Ayan.
Ayan, nagpapasalamat po ako sa mga magbibigay, mga guest performers po na magbibigay ng kasiyahan sa araw ng ating anniversary. Ayan po, meron po tayong 3 banda. Sila po ay ang mga Tokyo Nosebleed, ayan, Detox at ang Black Code po. Sila po ang magbibigay ng ating entertainment sa araw ng ating anniversary. At meron din po tayong mga magagaling na singers po. Andiyan po si Dante Alcantara. Siya po ay kumakanta ng mga Spanish songs. Ayan po. Si Miss Teresa Bolanon. Si Miss Nancy Punayama. Yan, napagaling po ni Miss Nancy. Siya po ang kumanta po nung pong last Saturday po sa celebration po ng 60 years anniversary ng Philippine-Japan friendship. Ayan po, sila po ang bandang kumanta. At si Miss Bernadette Okuno po ng Kyoto, Miss Lucy Montebon ng Kyoto din. At si Miss Jan Alejandro, isa po siya sa mga Utawit Grand Champion. Ayan. At si Mr. Warren De Luna, ayan, isa rin po yan sa mga Utawit Grand Champion. Si Miss Charis, si Miss Yolanda Tasico. Si Miss Yolanda Tasico po, siya po ang enka singer ng Tokyo. Ayan po. At nagpapasalamat din po tayo sa ating po mga singers sa mga dancers po na yan, na nagpapakapagod na mag-practice para lang makapagbigay ng kasiyahan sa atin pong anniversary, ang ating Bicol Noon sa Japan dancers, at Samahang Pilipino Dancers, at ang S Dancers po na sa pangunguna ni Vivian Saruto. Ayan po, maraming pong salamat in advance sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Ayan po. Mukhang ang bali-balita po natin sa Pilipinas ngayon ay mukhang naiproklama na ang 12 senador. Ayan po. Mukhang hindi ko masyadong kabisado lahat, pero ibibigay ko lang yung mga ibang ayan, sa kaalaman ng mga ibang hindi nakakapag-antabay sa mga Facebook sa mga Facebook announcement. Ayan palagay ko pumasok si Mr. Franklin Drilon. Ayan po, si Mr. Tito Soto, si ating champion na boxer na si Manny Pacquiao. Ayan po, si Mr. Ralph Recto, Mr. Pangilinan, at si Mr. Gatchalian yata ay pumasok din. Si Mr. Villanueva, hindi ko kasi alam ang mga unang pangalan nila. At si Miss Miss Dilima, ayan po. So, yung iba ay hindi ko yata na matandaan, So, pasensya na po, yun lang po mga natandaan ko ang atin pong akin pong nabanggit. Ayan po. So, ano bang ating magiging topic ngayon? At nasa na bang aking partner? Hindi nagpaparamdam. Ayan po. Binabati ko po si Ate Francisca de la Cruz na ngayon po ay nakikinig sa atin pong show. At alam ko si Ate Nitsea ay panay ang comment sa atin pong Facebook. So, hello po Ate Nitsea, kumusta ka na? Sana po ay magpagaling ka na ng gusto para sa ating anniversary ay nandoon ka. Ayan po. So, ano bang ating pag-uusapan ngayong araw na ito? Kasi may share ko lang naman po kasi ako yung mahilig kasi akong magluto ba ng kung ano-ano lang dyan. Ayan po So, meron po kasi akong kaibigan na isang Japanese lady po siya, but doon na po siya lumaki sa Brazil. So, siya po ay naging Brazilian citizen na siya. So, lagi po kami nagkikita every Wednesday at lagi po kaming nagmimerienda at nagchichika-chika tungkol sa mga pagkain po ng about pagkain. Ayan, lagi na lang pagkain ang aming pinag-uusapan every time na kami ay nagkukwentuhan. So, ako naman po gusto ko namang mai-share yung or maipagmalaki, ayan, ang ating mga pagkain Pilipino. So, madalas akong magdala ng kakanin sa kanila. So, nung isang araw po nakapagdala ako ng puto natin. Ayan po. So, yung aking isang
special na puto na niluluto. So, nagustuhan nila at ang sabing at 3 beses pa nga nilang hiningi yung recipe sa akin. So natutuwa naman ako at lagi tuwang-tuwa sila sa mga lutuing Pilipino. At talaga namang pinagmamalaki ko yung ating mga ang pagkaing Pilipino natin. Ayan, tinuruan ko pa siyang magluto ng sinigang at yun ay siniyer niya sa kanyang mga Japanese friend at gustong-gusto raw nila. Sabi nga nila is masarap daw ang sinigang sa malamig na panahon. Ayan po. So, habang nagkakwentuhan kami, napag-usapan namin yung mga pagkain ba na authentic food, exotic food, ayan, exotic food ng Pilipinas, yan, katulad ng mga balot, ayan, katulad yung pagkain ng mga palaka at kung ano-ano dyan, so sila naman sabi nila wala naman daw silang tatandaan exotic food ng Japanese. So, but sabi niya, na-share niya sa akin. So, natutuwa ako dito kasi kapag nagkakaroon kami ng sharing, may natututunan din ako sa kanila. So, nabanggit nga nila na dito raw sa Japan, sabi, at ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, sabi, dito raw sa Japan, during summer season, ayan po, ang pagkain daw na dapat kainin. Yan. Bukod doon sa mga, diba, yung mga pagkain na malamig, ganyan, diba, yung mga kakigori at kung ano ng mga pagkain sa summer. Ang sabi nila, ang pinakamagandang kainin daw during summer is ang unagi. Ayan, ano po ba yung unagi? So, ito po yung eel. Ano ba sa atin ang eel sa sa Pilipinas? Yung pong mahabang isda na madulas para siyang ahas. So yun po, ang sabi po nila is, yun daw po talaga yung tradisyon na kinakain nila during midsummer. Kasi ito daw po ay nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Ayan po ang sabi nila. So, ito po yung aking na-share, na research yan about dito sa eel na ito, no? Sabi nila dito is dahil sa nabanggit nilang ganun, nag-curious naman ako nag-research. Ayan po. Ang sabi po nila rito, ayon po sa aking na-research, is Japan is known throughout the world for their use of cutting-edge technology. So, mahilig po kasi ang Japan sa pagtuklas yan ng mga makabagong teknolohiya. Ayan po. At marami po silang mga nagagawang bagong technology para ma-alleviate or makatulong para ma-avoid yung sobrang init na dinadanas ng ng kanilang mga kababayan dito sa Japan. So, kumisan na, 'di ba, meron silang yung mga sombrerong malalaki, mga stockings na pangkamay. Ayan, meron pa po silang yung mga parang mga towel na merong malamig na pwedeng ilagay sa leeg para maiwasan yung mga stroke. Ayan po, no. So, pero po sabi po nila rito, sa lahat po ng mga technology na ginawa po ng Japan ay wala raw pong mahahalin tulad ang ibinibigay po na stamina or energy ng unagi. Ayan po. Ito po ay this is a historical food remedy. This is a historical food remedy, is crunchy and sweet on outside while remaining succulent and soft in the inside. Yan. Unagi is served throughout the year, but the peak consumption is during the summer month in most major cities. Ayan po. So, sinasabi po nila na talagang ang unagi is siniserve naman sa mga siniserve or nabibili po sa mga grocery shop whole year round. Pero ang pinaka-peak po na talagang mabili po ang unagi is during midsummer. At ang sabi po nila rito, ito po ay sabi nila ang unagi po ay mayaman sa vitamin A, B1, B2, vitamin D,
At mayaman din siya sa calcium, protein. Ayan po. At ito po ay nagbibigay ng kalakasan. Ayan. Unagi has stamina enhancing properties that were discovered by accident during the Edo period. Ayan, matagal na pala yan. Matagal na palang alam nila yan na na ito ay nagbibigay ng energy sa ating katawan. Ayan po, at ang sabi po nila rito, mukhang malabo na ang aking at ang sabi po nila rito, once daw po na kumain kayo ng unagi during this summer, midsummer day, ay magbibigay din daw po ito ng kalakasan ng katawan sa buong taon. Ayan, kaya mga kaibigan, kumain na po kayo ng maraming unagi ngayong summer para daw po magkaroon kayo ng energy sa buong taon. Ayan po. At kung kayo po ay interesadong makakain ng unagi, lalo pa yung fresh siya na talagang sa harap mo siya hihiwain, ayan. Meron daw pong ang pangalan ng restaurant is Nodaiwa Restaurant. Ito po ay matatagpuan at sa bandang Tokyo, at ito po ay sikat na restaurant para sa mga unagi. Ayan po. So, yan po sa isa sa mga maisishare ko ngayong araw na ito. At bago po tayo dumako uli sa ating pong ibang topic, at tayo po ay magbigay po uli ng isang awitin sa ating mga nakikinig. Ayan po. Saan na ba ang aking cursor dito at hindi ko makita? Aha. Ako po ay nangangapa.
Ayan po, ang dalawang kantang po, ang Points of View, isa sa mga paborito kong kanta yan ni Joey Albert. Ayan po. Bago po tayo dumako na naman sa ating ibang topic ngayong araw na ito, gusto ko lang pong i-remind po sa inyo at ang mga DJs po ng ating Pinoy FM Radio at ang kanya-kanila pong mga kanila pong mga programa araw-araw. Ayan po. Si Kuya Rico Ungkit po, Tata Rico ang tawag nila. Ayan po, meron po siyang show every day po from 6 to 9 ng gabi. Ayan, araw-araw po yan. At meron din po tayong sa umaga po, may DCRH po tayo, nakapatch-in po tayo sa DCRH Manila. So kung gusto niyo po makinig po ng mga napapanahong mga balita, ayan pwede po tayong makinig diyan. Araw-araw po dito po sa Pinoy FM Radio. At Nanay Anita Sasaki po, siya po ay meron pong programa rin po tuwing Sabado po ng umaga. Ang atin pong ang kwento po ni Nanay, ayan po. At si Ate Tina Zama, ayan, ang atin pong DJ po ng Sealed with a Kiss na tuwing Miyerkules po. Dito po natin mapapakinggan ang mga iba't ibang mga problema po ng ating mga listeners na nanghihingi po ng payo. Ayan, kaya kung meron po tayong mga problema, ayan, kontakin lang po natin sa Ate Tina at sigurado kung mabibigyan ng solusyon ang inyong mga problema. Ayan po. At ang inyong pong lingkod, tuwing Sabado rin po sa Ichika Mo, kasama po ni Ate Tina. At nagbibigay po ng mga kaalaman at kung ano-anong mga bali-balita dyan na nasagap lang na nagbibigay ng kaalaman sa ating mga nakikinig. Ayan po. Si Ate Nitsea at si Ate Emmy Misuno po ng Hello World. Ayan. Medyo busy lang po itong ating mga ate na ito, kaya sila po ay wala ngayon dahil busy sa hanap buhay. At maging si Ate Nits po ay nasa bahay pa po at nagpapagaling pa. Ayan. So, ito pong kanilang programa ay tungkol po sa mga buhay po ng ating mga kababayan sa abroad. So, natalakay po dito at may mga naging-guest po na ibinabalita po nila kung ano po yung mga news sa kanilang bansang kinabibilangan. Ayan po. Kasama din po niya rito si Kuya Cesar Bono po na nagbibigay din po ng share niya sa mga kaganapan po sa Qatar. Ayan po. Si Ate Bernadette Okuno po ng Kyoto po. Balitang ito po yung kanya pong programa ay nagbabalita po tungkol po sa mga iba-ibang organization po dito po sa Japan. So na-interview niya yung mga leaders po ng bawat organization at nalalaman po natin kung ano po yung mga activities po ng mga organization po. Ayan. Si Ate Elena Ada po, ang kanya po na mga programa ay tungkol po sa kalikasan, sa maraming mga magagandang topic siyang binibigay about sa weather at kung ano pang mga basta tungkol sa kalikasan. Ayan. At maganda rin po makinig sa kanya dahil talagang marami rin tayong matututunan. Ayan po si Ate Marilyn De Lima, or ang tawag po nila ay si Ate Apple. Ang kanya po namang programa ay Maarte si Ate. Ayan, ang topic po nito ay tungkol po sa pagdodrawing. Kasi po ito po si Ate Apple isang napakagaling na pintor. Ayan. So magbibigay din niya ng mga tips, ayan, paano mag-drawing. Ayan. So sana po ay mapakinggan po niyo siya. Every Monday po siya from 7 sa Manila, so 8 o'clock yata dito sa Tokyo until 9 o'clock in the evening. Ayan po, si Ate Elena Ada po is po siya, tuwing Webes po siya ng from 8 to 10 p.m. at binabati ko rin po si Ate Sylvia Espinosa po. Ang tawag po nila rito ay si Ate Princess ng South Korea. Siya rin po ay nauupo po during po ng show po nila Ate Nitsea.
at Ate Emmy sa Hello World. Ayan, nagbabalita naman po siya tungkol naman po ang mga kaganapan po dito po, diyan po sa South Korea. Ayan po, si Professor Montaño Takayama or ang tawag po nila ay si Eltaric po. Ayan, kasama rin po yan sa Ladies Hello World po. Yan, every Saturday. At siya po ay nandoon sa ano nito ni Kuya. Basta nasa bandang probinsya si Kuya Eltaric. Yan po. At si Ate Josie Nistal po. Ayan, ang ating partner. At si Ate Mari Chuhani Ichihara po. Hello po. Isa po yan sa mga staff po ng ating Pinoy FM Radio. Si Kuya Nick Santiago na ate pong cameraman, si Miss Dennis Menor, siya po ang ating technical at magaling po siya sa computer, at si Kuya Edmar Estabilio na atin pong magaling na anchorman ng DCRH, at malapit na siyang dumating dito sa Tokyo at makakasama natin sa atin pong first anniversary dito sa Pinoy FM Radio. Yan, sila po ang bumubuo po ng Pinoy FM Radio. Ayan. So, isi-share ko lang po, total wala naman po si Ate Tina ngayong araw na to. So, ako na lang yung mag-share ng isang salad. Yan, na mayroon kasi nagtatanong sa akin dito. Si Ate Francisca de la Cruz. Nakita niya kasi ito na pinost ko sa Facebook, and then sabi niya, Louie, paano ba yan gagawin? Sabi niya. So, sabi ko sa kanya, makinig ka sa Pinoy FM Radio at isi-share ko one time. So, Ate Iska, ngayon na yung one time na yon. Kaya ito po yung ating pong recipe para po sa araw pong ito, at ang atin pong bean salad po ang atin pong isi-share ngayong araw na to. Ayan. So, napakadali lang pong gawin itong bean salad na ito. At ang kailangan lang po natin, natural dito naman po marami tayong yung mga beans na nakalata na. So, pwede tayong kumuha ng kidney beans. Isang lata na kidney beans, isang latang one can of kidney beans, one can of chick beans. Ayan, chick beans. At isang lata din siya ng yung cannelloni beans or yung white beans po. Ayan. At magpapakulo po tayo ng string beans. Kasama po yun sa ating recipe. So, kahit na anong beans, pwede naman nating ipaghalo-halo kahit na anong beans dito sa recipe na ito. So, ang importante lang po ay ang ating dressing. So, ang dressing po natin para sa ating bean salad ay 1/2 cup na vegetable oil, 1/2 cup red wine vinegar, at 3/4 cup ng white sugar. So, i-whisk lang po natin yung tatlong ingredients na yon hanggang sa matunaw po yung asukal niya, at yun po ay ihahalo na natin sa atin pong mix na beans. So, hindi po natin yan kailangan lutuin. Gagawa lang tayo ng dressing at ibubuhos lang natin doon sa ating beans mixture. At ito po ay lalagyan po natin ng red onion para lalo siyang sumarap. Ayan po. Ang atin pong sustansyang makukuha dito sa atin pong recipe ngayong araw na ito ay mataas po sa protina, sa fiber, vitamin B, iron, potassium, at ito po ay low in fats. Ayan. Kaya maganda po ito sa atin pong katawan at masustansya po itong recipe pong ito. Kaya madali lang po ito, at ito po ang picture po niyan. Papakita ko sa inyo. Makikita nyo ba sa Facebook? Ayan. Yan po yung ating bean salad. Kaya kung sino ba po yung interesadong gumawa, ayan, madali lang po. Uulitin ko po, basta pinaghalo-halo lang siyang mga beans na nakalata. Ayan po, pwede na po natin yang ilagay sa bowl. Plus po, kung gusto natin magdagdag ng string beans na ipakukulo, ihalo natin doon. At ang dressing po natin, uulitin po natin ay ang
3/4 cup ng sugar, white sugar, half cup ng oil, vegetable oil, and half cup ng red wine vinegar. At paghalu-haluin lang po natin yon hanggang sa malusaw ang asukal at ibuhos na natin sa ating beans mixture. At ito po ay mas masarap siya pag overnight nating ibabad bago natin kakainin kinabukasan. Ayan po ang akin pong isi-share ngayong araw na ito na ating bean salad. So, ang oras po natin ay alas 3:25 na at malapit na tayong mamaalam dahil po marami pa po tayong aasikasuhin para po sa ating anniversary. Kaya po tayo ay mamamaalam na. But bago po tayo mamaalam, gusto ko lang pong pasalamatan ang atin pong mga FB likers sa atin pong banner ngayong araw na ito. Ayan. So, ano ba ang sino ba ang ating mga FB likers? Ayan, maraming pong salamat sa atin pong nag-like ngayong araw na ito. Si Ate Nitsea, ang walang sawang taga-like at taga-comment. Ayan po. Nitsea, asaan na kayo? Asaan na po ang ating mga likers na yan? Hindi ko na makita. Sandali lang po. Ayan. Ayan, maraming pong salamat kay Ate Francisca de la Cruz. Si Miss Natividad Sinampan Plan. Ayan po. Si Ate Puring Ando na lagi po nakaantabay po sa atin. Hello po Ate Puring. Si ating pong Relinita Estabilio Tagundong, ang ating pong birthday celebrant for today. Ayan. Si Ate Josie Arangues Nestal, si Ate Apple po, si Ate Banggi Pelon po ng Philippines po ito, Bulacan, Philippines. Si Kuya Edmar del Rosario Estabilio, at si Rose Navarro Bukirin. Ito po ay nasa Pilipinas po itong mga ito. Si Miss Helen Cavile na atin pong kaibigan. Si Mr. Gaugel Proceso Bermilio po na taga Okinawa po ito. Akin pong pinsan ito. Hello Gaugel. Si Janet Muhelo Tusing. Ito po ang ating pong kaibigan na nasa USA po ito. Ayan. Si Miss Maria Teresa Pido. Hello po. Vilma Balidbid Maki. Ayan. Hello Miss Vilma. Nitsea, Nena Garcia Catinoy Hinojosa, Charlie E. Pagaran, Margie Pumera, ang ating pong ating kapartner, yan, Miss Tina Sama. Ayan, hindi mo na ako sinipot, inindyan mo ako ngayon, ha? Ayan, Linda Auki, ayan, Mary Joy Por Lucas, Cheryl Roque Makuto, Lynn Lynn Graho. Ayan po. Siyan. Maraming po salamat sa inyong mga pag-like sa atin pong banner ngayong araw na to. Sa Ate Tina, alam ko po busy ka, alam ko pong marami kang mga parumating na mga gawain, kaya alam ko po naintindihan kita. So take your time at see you na lang later. Ayan po. So play muna ulit tayo na isang music natin. Ayan, bago tayo mamaalam. Ayan po. Ang ating pong music for today is kanta po ni Jeremiah, Oh Babe. Ayan po, para po sa inyong lahat ito. Where is the... Ako po ay hindi masyadong magaling dito. At ang aking pong cursor ay hindi ko makita-kita. Ayan. Saan ka na? Ayan po, Jeremiah, Oh Babe. Bakit? Wala.
Natutulog ka ba? Oh babe, isang halik mo lang, ang mundo ko'y naguguna. Pag ako'y niyakap mo, kalas lahat ang buto ko. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mabibigay. Iba na bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo na gusto. Babe, isang ngiti mo lang, bawi na ang aking buhay. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Ako'y talagang patay na patay sa'yo. Sa tulad mo ako mahihimlay. Iba no nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Oh babe, isang ngiti mo lang, bawi na ang aking uhaw. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y malunod na. Ayan po ang Oh Babe ni Jeremiah. Ayan, napakagandang kanta niyan, ha. So, ang oras po natin ay alas 3:34 na po at oras na po ng ating pamamaalam. Yan, dahil mayroon pa po tayong mga importanteng asikasuhin para sa ating anniversary. Kaya po, maraming pong salamat sa lahat po ng nakinig ngayong araw na ito. At sana po ay nakapagbigay naman po tayo ng konting kaalaman at informasyon sa ating pong nakikinig. At sana po sa susunod na linggo po ay magkita-kita po tayo uli rito sa Pinoy FM Radio. At sana po ay magkaroon pa rin ng magandang panahon next week, dahil ang panahon po ngayon dito ay mainit. Napakasarap, hindi naman mainit, mahangin na mainit. Yan, napakasarap pong mamasyal ngayong araw na to. Kaya sa ating po mga kaibigan nandito sa Japan, enjoy po ang weekend po at marami pong masalamat sa inyo pong pakikinig. Hanggang sa muli po, ang inyo pong Ate Luisa, nagpapaalam po sa inyo. At ang huli po nating awitin po ay awit po ni Miss Jessa Saragosa, ang First Love. So bye-bye po, mag-ingat po tayong lahat.
Oh babe, isang tingin mo lang para na kong tinutunan. Pag ika'y lumapit na, ang dibdib ko'y puro kaba. Oh babe, isang halik mo lang, ang mundo ko'y naguguna. Pag ako'y niyakap mo, kalas lahat ang buto ko. Oh babe, ako ay talagang patay sa'yo. Sa true love mo ako mapipilay. Babe, ano nga bang tunay na sikreto mo? At ako ay nabihag mo ng gusto. Oh babe, isang itim lang, bawi na ang aking buhay. Huwag ka na magtatawa, baka ako'y malunod na. Ako'y talagang patay na patay sa'yo. Sa true love mo ako mahihimlay. Babe, ano